Kung atin po kasing siyasating muli ang banal na kasulatan ukol sa history of the Israelites from their exit mula po sa Egypt, at kung saan naman doon unang inintroduce ng God yung ukol sa observance of the Sabbath day, ay malaki po ang ating makukuhang aral kung ano ang pagkakaiba ng Sabbath day at ng Sabbath rest. Ito kasing mga nagtuturo na mga Sabbath religionist, pinag-isa nila ang lahat ng Sabbath Samantalang ang binanggit po ng God kay Moses before he gave the 10 commandments on Mount Sinai ay iminungkahi po ng Diyos yung iba't ibang Sabbath. Una, yung Sabbath day, and the last one is the Sabbath rest. Hindi po yun magkakapare-pareho. Ang problema kasi na itong sa mga doktrina ng mga religion, pinag-isa ang meaning ng mga Sabbath na ipinagmungkahi ng Diyos doon kay Moses para sa mga Israelites. Kaya nga po ang Sabbath is a sign of God's people sapagkat yun po ay isang pagsubok sa katigasan ng ulo ng mga Israelitas. Hanggang ngayon titigas ng ulo ng tao. And that is the big problem of humanity. Na isa pa yan, hinaluan ng puro religion ang itinuturo na hiwalay sa katawan ang ginagawa. Sapagkat hindi naman isinasakabuhayan kung ano ang totoong nasusulat sa Biblia. You see? Kung ako po sa inyo, itapon nyo na yung religion nyo. Dahil yan po ay sa demonyo. Yan ang nasusulat sa Biblia. Na ang religion na gawa-gawa ng tao ay sa demonyo. Malinaw po yan. Hindi pa rin ba kayo natuto? Kung gusto po nating magbagong buhay, ay isakabuhayan po natin kung ano ang nasusulat sa Biblia. Hindi ba? Ang problema kasi maraming excuses itong mga religionist. Nekesyo, sa Old Testament yan, iba nang nasasabi sa New Testament, at saka ano ba yung Bible na binasa mo? Catholic Bible ba yan? Samantalang, isa man lang ang Biblia. Yung Catholic Bible, ang daming idinagdag niyan na mga books na nakapaloob sa kanilang Biblia na ipinagbawal po ng Diyos yun sapagkat yun ay isang paraan ng panglilinglang nitong mga religionist. At ang Biblia po ay hindi pwedeng mabuo kung walang old at walang new. Ang importante po ay paano po natin iintindihin yung nasusulat sa Old Testament and the New Testament to compare. At bakit? Because of the priesthood. In the tabernacle and the sanctuary that is patterned from heaven. Yun po yun Ano ang kasagraduhan ng tabernacle of Moses compared sa tabernacle of Jesus, who is the high priest in our present time and in the sanctuary of heaven? Yun po ang mahalaga sapagkat
Because of Christ, rest, which was the fulfillment of the Sabbath rest, it's the atonement of the Israelites. Yung kanilang pagiging matigas ang ulo at ang hindi pagsunod sa mga simple instructions of God through Moses. Hanggang ngayon ba naman, tinanggal na nga yung law of Moses dahil naandyan na si Jesus? Matigas pa rin ba ang ulo nyo? Ganyan po, katigas talaga ang ulo ng tao. Ang tanong, maliligtas kaya kayo niyang religion nyo ng kasinungalingan? Mas lalong hindi. Kasi ang dami niyong dinaya. Ang dami niyong niligaw na kaluluwa sa buong mundo. Just imagine 45,000 denominations of Christianity around the world that deceive the people. Ito naman kasing iba, tatanga-tanga, sunod-sunod lang, na hindi naman nag-aaral kung ano talaga ang katotohanan na nasusulat, yun po ang problema. And, hindi naman, there is no other atonement of sin because Christ is already there. There is no another sacrifice. There is no another Christ to come to have another sacrifice for the atonement of sin. Mula sa simula, since from the time of the 10 patriarchs from Adam and Eve down to Abraham, to Isaac and Jacob, up to the time of the Israelites na tinawag na siyang bayan ng Diyos. Kuha niyo ba? Yan ang problema sa Kristyanismo. Imbis na magiging katulad sa ugali ni Kristo, ay nagiging ugali tuloy ng demonyo. Dahil sa ang religion ay sa demonyo. Na siyang umagaw sa loyalty ng tao sa Diyos at napunta sa tao. Na siyang tinawag pa nilang master daw. Master of what? Master of none. Kaya, wala namang ibang iminungkay si Jesus During the time of Christ's ministry, what He said is, search the scriptures, for in them ye have eternal life. Pero sa religion, if you search religion, you will have eternal death because of your ignorance of truth in spirit and in truth. Dahil sa pagiging sunod-sunuran lamang sa sinasabi ng tao at hindi sa sinasabi ng Diyos. Sapagkat ang religion po ay ang kabaliktaran sa ministry of Jesus, teaching what? The good news that can be found in the scriptures. Kaya yan po ang dapat nating siyasatin. Forget about everything of religion. Well, kung tayo ay natuto sa religion, I think hindi rin naman po totally masama kung tayo ay nagkaroon ng awareness to search for the truth and not to live with all the lies of religion. Amen? Mga kaibigan, hanggang sa muli po, ito si Kuya Palabs dito sa ating friends and followers page na patuloy pong nagpapalaganap ng impormasyon ukol po sa salita ng Diyos.
from Luzon, Visayas, and to the land of promise of Mindanao. And once again, thank you so much for watching and listening. All right?